Walang kwenta ho eh. Ang katunayan, yung naganon, taon-taon, lasenggo pagkatapos ng mahal na araw, lasenggo uli. Hindi man nagbabago. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isa na namang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang Lenten season at ano ba ang mga ginagawang penitensya at panata ng ilang mga kababayan natin sa Lenten season mga kapatid. Pero heto ang tanong. What is Lent? Ano po ba ang Lent mga kapatid? Babasahin muna natin itong definition sa isang referensya dito po sa dictionary.com. Ganito pong ating mababasa. In the Christian religion, an annual season of fasting and penitence in preparation for Easter, beginning on Ash Wednesday and lasting 40 weekdays to Easter, observed by Roman Catholic, Anglican, and certain other churches. Dito po sa ating nabasa mga kababayan, ang Lent po mga kapatid ay isang season of fasting and penitence para sa preparasyon sa darating na Easter Sunday. Ito po ay nagsisimula sa araw ng Ash Wednesday sa loob po ng 40 araw at tandaan po natin, excluding Sundays po ito, mga kapatid. Samantala, itong Lent mga kapatid ay, baka sabihin ninyo, wala sa Biblia, meron pong ganito, yung 40. Ano po ba ang significance ng number 40 para i-describe ang araw o bilang ng mga araw? Itong 40, mga kapatid, ay ang bilang ng mga araw na kung saan ang lingkod ng Diyos ay nagkakaroon ng fasting and penitence. Heto, halimbawa, dito po sa Exodus chapter 34 verse 28 ay malalaman nating si Moises ay nanatili po sa bundok na hindi kumakain at umiinom ng tubig sa loob ng 40 araw at ang ating Panginoong Jesucristo ay ganun din mga kapatid. Nag-fasting po siya 40 days and 40 nights. Ganun na lamang sa Mateo 4:2 mga kapatid. Itong 40 ay sa Grego ay tesserakonta mga kapatid. At ang kanyang inflection mga kababayan, tessarakosti. Ito po yung pinanggalingan ng salitang Lent mga kapatid. Sa Grego ay tessarakosti. Ibig sabihin ay the 40 mga kapatid. Ang Lent mga kapatid, ito po ay season of fasting and penitence mga kapatid, ayon po sa ating nabasang referensya. Ulitin ko po, fasting and penitence mga kababayan. So, dito na yun pumapasok ang salitang panata mga kapatid. At alam naman natin na itong Lenten season, dito na po pumapasok itong salitang panata. Bilang isang noun, ang panata mga kapatid ay isang solemn promise o sumpa o matapat na pangako o taimtim na pangako. Itong ginagawang panata o promise ay ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos na tinatawag nilang banal na panata, mga kababayan. Alam niyo, meron pong sinasabi ang Biblia tungkol sa panata. 5:4 ng Ecclesiastes, ganito po ang ating mababasa. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Klarong-klaro po mga kapatid. Kung ano po yung iyong ipinangako sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanata mga kababayan, ay sana po ito pa rin po natin. Yan po ang panawagan ng Diyos sa atin. So ito ang tanong. Ano ba ang kadalasang penitensya at panata na ginagawa tuwing Lenten season? Isa na nga dito itong famous fasting from food.
Tandaan natin, yung meron pong dalawang salita na ginagamit, itong fasting at abstinence. Pag sinabi nating fasting, ay it is composed of one big regular meal and two smaller meals na dapat, pag kinumbine mo po yung dalawang smaller meals, hindi po yan equivalent doon sa one regular meal at bawal po yung snacks, mga kapatid. Pag sinabi namang abstinence, mga kapatid, ay hindi po kumakain ng karne. Pwede na kainin yung isda o itlog, yun po mga pwedeng kainin. Prutas, gulay, ganun po. Pero bawal ang karne, mga kapatid. Kailan po dapat ginagawa ang fasting at ang abstinence? Ang fasting and abstinence, mga kapatid, ay ginagawa tuwing Ash Wednesday at Good Friday. Samantala, sa loob po ng 40 araw sa Biyernes, Fridays in Lent, abstinence po ang dapat gawin. Hindi po tayo dapat kumain ng karne during the abstinence period, mga kapatid. At sino po ba ang pwedeng gumawa nito? Mga Katoliko na ang edad ay 14 years old and above ay kailangang mag-practice ng abstinence. Samantala, ang kailangang mag-practice at mag-fast, mga kapatid, yung fasting, ginagawa po yan ng mga Katoliko between 18 to 58 years old. Lahat po na nasa labas ng mga nasabing age limits at yung mga pregnant women o mga buntis, yung mga trabahador na malalakas ang gawain, yung mga may sakit ay excuse po sa nasabing requirement na ito. At sila po in-encourage ng Simbahang Katolika na palitan po ang mga nasabing requirements into acts of charity or piety. Yan po, mga kapatid. Katunayan, mababasa po natin yan sa Canon Law paragraph 1251 ay ganito yung nakasulat, Abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. Yan po, klaro po yan ang nakasulat sa Canon Law paragraph 1251, mga kapatid. Isa pa pong halimbawa ng penitensya at panata sa Lenten season ay itong pabasa ng pasyon, napakahaba ng pasyon na pinapabasa at kinakanta rin kung minsan. Itong pasyong mahal nga na binabasa during Holy Week ay ginagawa pa rin yan ng ilang mga kababayan natin. Ang ilan din ay bumibisita sa 7 simbahan na tinatawag nilang Visita Iglesia. Itong Visita Iglesia ay ginagawa ng mga Katoliko tuwing Monday, Thursday at Good Friday. Meron namang iba na nanonood ng sinakulo at nag-a-attend ng prosesyon, mga kapatid. Pero may mga ibang namumuna sa naging penitensya at panata ng mga Katoliko. Ito, pakinggan ninyo, mga kapatid, Eliseo Soriano ng Members Church of God International, mga kapatid. Ibig ko lang po malaman, Brother Eli, kung nasa sa Biblia ang nakaraang Kwaresma, ang pagpipinitensya at ang mga pabasa. Alin po ba natutulungan? Yung ba nagpinitensya o ang Panginoon na naghihirap? O taon-taon ba nagaganap kay Panginoon Kristo ang pagpapako niya sa krus? Kaya po, alam nyo, kapatid, yung ginagawa natin na magtapan mo yung katawan mo, para bang lumalagay ka na ikaw ay Kristo. Kaso ang masama, kung wala kang makuhang Hudyo, ikaw na rin ang Hudyo. Hindi ba, dala-dala mo yung panghampas, hinahampos mo yung katawan mo. Paano ka magiging dapat ni kalahati mo yung Kristo, kalahati mo yung Hudyo? Kung hindi ba kayo nakakaisip nun? Walang kwenta ho Ang katunayan, yung naganon, taon-taon, lasenggo, pagkatapos ng mahal na araw, lasenggo uli. Hindi man nagbabago. Aba, grabe naman yan si Eliseo Soriano, base sa payag niya, mga kapatid, pinapalabas ni Eli Soriano na pinahihintulutan ng Iglesia Katolika ang mga ganitong penitensya. Itong mga nakikita niyo sa screen, may pahampas-hampas sa likod, sinasakit ang sarili. Yung iba nga, nagpapako sa krus, mga kapatid. Pinahihintulutan ba ito ng Iglesia Katolika? Susuriin po natin, mga kababayan. Eto, tatanungin natin, para straight at diretsa ang sagot. Tanungin natin si Archbishop Socrates Villegas. Archbishop, ano pong sagot mo sa sinabing ito ni Eliseo Soriano? Panoorin ninyo ang sagot niya, mga kapatid. We cannot add to the merits of Christ's passion. You can go to 7 charity wards of hospitals and visit the sick people there.
O ayan mga kapatid base sa sagot ni Archbishop Socrates Villegas, itong mga pahampas-hampas sa likod, pagpapako ng sarili sa krus, hindi po yan pinahintulutan ng Iglesia Katolika. Labas po ang simbahan sa mga ginagawa nila. Kaya mali si Eliseo Soriano sa sinasabi na pinahihintulutan daw ng Iglesia Katolika ang mga banata at penitensya na may pananakit sa sarili. Nako sabi nga ni Archbishop Villegas, pwede ka namang pumunta sa ospital at magbigay ng tulong doon. Yan po ay isang panata, napakagandang panata mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ni Eliseo Soriano, pinahihintulutan daw ng Iglesia Katolika. Kaya po, alam nyo, kapatid, yung ginagawa natin na magtapan mo yung katawan mo, para bang lumalagay ka na ikaw ay Kristo. Kaso ang masama, kung wala kang makuhang Hudyo, ikaw na rin ang Hudyo. Hindi ba, dala-dala mo yung panghampas, hinahampas mo yung katawan mo. Paano ka magiging dapat ni kalahati mo yung Kristo, kalahati mo yung Hudyo? Kung hindi ba kayo nakakaisip nun? Walang kwenta ho Ang katunayan, yung gaganon, taon-taon, lasenggo, pagkatapos ng mahal na araw, lasenggo uli. Hindi man nagbabago. Busted! Yan! Mali po yan! Nako kayo, ito ba ang inyong panata? Itong pahampas-hampas sa likod, yung iba ay nagbubuhat ng krus, tapos sinasakit ang sarili, sinasaktan ang sarili, okay lang sana kung reenactment po yan sa sinakulo. Pero yung iba kasi sobra na, Hindi po yan pinahintulutan ng Iglesia Katolika. Anong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash naman ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag baliwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caburno. At ito ang Factbusters! I am Catholic. I am